Hindi ko maintindihan itong ginawa ni Pangulong Marcos. Di ba nagbigay na ng fare hike ang LTFRB? Binawi niya. Instead, libreng sakay at subsidy. May 59,000 drivers daw ang makakakuha ng 5,000 each. Marami pong ginagawang DSWD. Lalagyan nyo pa ng 59,000 na didistributan. May maaring mangyari pasukan ng politika. Di ba nangyari na yan before? Speaking of President Marcos, ito na po. Alam nyo, hindi ko maintindihan itong ginawa ni Pangulong Marcos. Why? Ito, baka magalit sa akin yung mga ibang mga pasahero. Huwag naman, kasi ipapaliwanag ko kung bakit. Okay. Di ba nagbigay na ng fare hike ang LTFRB? Binawi niya. Sabi niya, ayoko ng fare hike, wala ng fare hike. Instead, libreng sakay at subsidy. May 59,000 drivers daw ang makakakuha ng 5,000 each. Okay. Medyo mabigat po yan. Sana hindi na lang ganun. Sana hindi na lang tinanggal yung fare hike. Hindi ko sinasabing wag tanggalin yung libreng sakay. Opo. At hindi ko sinasabing wag lagyan ng subsidy yung mga driver. Ito po ang aking dahilan, mga magulang at mga kapatid. Kapag pinaasa nyo lamang sa subsidy ang driver, unang-una, 59,000 drivers yon, gaano nyo ba kabilis mai-distribute yan? Ang DSWD po, na ang namumuno dyan, maayos na tao yan, si dating Mayor Rex Gatchalian. Maayos yan. Matinong tao yan, hindi korap yan, malinis yan, nagtatrabaho yan, masipag yan. Kanya lang, ang DSWD po ay stretch na ang resources. Hindi naman ganun kalaki po ang budget nila. Yung kagawaran ng DPWH. Hindi ganun karaming tao. Hindi lang naman po yung subsidy, yung ayuda na 5,000 ang task yan mag-distribute. Yung mga victims of violence na mga babae. May iba pa. Hindi, yan sila nag-aalaga dyan, yung mga nahuhuli na mga exploited women at saka mga exploited children. DSWD po yan. Oo, marami. Pagka mayroong yung natural calamity, DSWD po yan. Marami. Saka yung mga homeless na elder. Marami. Yan yung mga palaboy-laboy dyan sa kalye na kinukuha para dalhin sa shelter. Marami pong ginagawa ang DSWD. Lalagyan nyo pa ng 59,000 na didistributan. Matatagalan. Ngayon, hindi ako nagpapatama sa kahit sinong opisyal ng gobyerno. Ang mangyayari, baka, hindi ko sinasabing nangyari na kasi wala pa naman akong impormasyon baka i-devolve yung distribution sa LGUs, local government units. Yun ang mabigat kasi pagka nilagay mo na yan sa LGUs, may nangyayari, hindi ko naman sinasabing lahat ng local government units may maaring mangyari pasukan ng politika. Di ba nangyari na yan before? Kamag-anak ng barangay captain, kaalyado ng barangay captain, yun ang may ayuda. Kahit nung pandemic, nangyari yan sa mga ibang LGUs di ba? Pinipili nila. Yung mga alam nilang kalaban nila, kasi elected yung barangay captain, di ba? Yung mga alam nilang hindi bumoto sa kanila, kalaban nila sa politika, hindi nila nilalagay na napupolitika. Kaya nga dapat yung DSWD. Kaso mo, baka hindi makayanan. 59,000 daw. Mahirap yan yung 5,000 minsan pag LGU ang dumadating 2,000 na lang Nangyayari! Huwag niyo sabihin praning ako kasi nangyayari po. Nangyayari. Yan ang mabigat. Number 2, kung may fare hike, binalanse mo yung burden ng price increase. Hindi lang isang sektor ng lipunan ang sumalo. Hindi lang ang mga driver ang sumalo. Pati mga commuter, distributed. Eto, magbibigay ka ng ayuda, hindi mo naman alam kung gaano katagal ito. Di ba? Yung sinasabi ko sa yung nakausap namin na sa Pasang yung 300 ay 3,000. Yes. O sabihin mo na, so 30 days in a week, minus 4 kung Sunday, 26. Magkano yun? Di 6,000 na mahigit yun yung nawala sa kanila. Hindi mo alam kung hanggang kailan itong pagtaas ng presyo. Pataas pa nga ng pataas Buti nga yung presyo ng
gasolina eh. Alam mo, nung nakita ko yung una, di ba may nag-post nga sa internet, 97, 95. Sabi niya, eto yung pangarap ng magulang ko na grades ko sana nung high school. Naging litro ng... Ngayon, wala na. Lampas 100 na. 3 digits na. 113. 113. Naggasolina. Nagpa-diesel ako kagabi. 113 yata. Ayun nga. O, ganon, di ba? 112. Basta, iba-iba eh. May Grabe. 108. Oo, Yan. yun. Hahanapin mo pa yun. Opo. Yung kahahanap mo ng 108, yung Naubos na yung natipid gas mo, mo. naubos na. Oo. My goodness. Bakit mo pinigilan yung fare hike? Yun immediately, masisingil na yun ng mga driver. Bukas, pagpasada nila, dagdag na yon, yung 300 na nawala sa kanila, hindi pa nga sapat yung kung tutuusin eh. Opo. Ba't di sa kanila maging 100? Opo. Ito yung 5,000. Hihintayin pa nila. Kailan pa madidistribute yun? Number 2, libre sakay. Okay, libre sakay. Ibig sabihin ng libre sakay, mas kukunti ang sasakay sa mga jeepney, sa mga buses. Di, bumawas yung kita. Tapos hindi nila destinasyon Oo yung nga, libre. nagulat nga ako. Alam mo, yung announcement ng ating Yung Pangulo, libreng sakay. nung napakinggan ko kahapon, Opo. parang hindi ako makapaniwala agad. Sabi ko, AI ba ito? Oo nga Kasi, bakit parang weird? Di ba? Oo. Yun ang mabigat sa nangyayari. Wala naman na talagang konkretong plano. lang. Okay, anyway. Sinopseli. Okay, anyway, iyan ang sinasabi ko nga na walang konkretong plano, 'di ba? Emergency Parang bigla powers. lang, Yung emergency powers parang hindi naman ganoon ka-emergency eh. Kasi 'di ba pag emergency, agad-agad, Opo. ASAP, as soon as possible. 'Di ba? Yes. Ito parang hindi emergency kasi parang analysis paralysis sila, May ganung term. Na-paralyze Oo. action. Yung sa kaiisip, ano bang magandang gawin natin dito? Nagkakagulo rito. Yung pasyente inaatake sa puso. Ano bang gawin natin? Ito, ganun, x-ray natin, di ba? Wala Kunin natin na. ng blood sample. Ito, mag-meeting tayo. Dali, ito gagawin natin. Ganito, pag-aralan natin to. In the meantime, nag-meeting kayo 2-3 araw. Patay yung pasyente. Gutom na yung mga driver. Nagmi-meeting pa kayo. Yun ang mabigat. Pero attorney, ikaw sa sarili mo, ano pong pasyon nyo? Kunwari kayo. Kunyari lang pala wag na. Hindi ako mapagkunwari Hindi, hinihingi lang po ng mga netizen yung action nyo. Hindi ako papatupad ko yung Reaction. fare hike. Ayun. Ipo-fuel subsidy ko sa pump. Sa pump mismo, you have to go to the source. Okay. Wag mo na magagalit yung mga driver. Opo. Sa halip na yung pera pang ayuda, ipag-subsidize mo sa fuel pump prices. Oo. Bigyan mo yung mga oil company. Wag naman 100 naman. Baka naman pwedeng 80 lang. Yung difference, babayaran na ng gobyerno. Oo. Pwede naman yun eh. Oo, biglang pakiusapan laki, no? sila. Oo. Para unti-unti. Pero diba? attorney, masyadong unfair yung ginawa nilang pagtataas eh. You know why? Kasi Anong pagtataas ng? ng gas. Ay, oo. Kasi nga po, hindi pa po nauubos yung gas nilang nakaimbak dun sa kanilang lalagyan bago sila mag-assume na bago na presyo. Yun nga, nagtataka ako. Sinasabi ng palasyo, meron daw tayong 60, 50 ba? 60. 3 months pa nga yun eh. Budget na yun Kaya 3 nga, months. oo. Nasaan yun? Bakit biglang taas? Hindi ba, alimbawa, ang bili ko roon sa lumang presyo? Ayun nga kung po. meron akong stock ng at 60 days, edi 60 days pa ako dapat magtaas ng presyo. Bakit yung dapat binili mo ganun ng sila, mababa? hindi Hinayaan mo Opo, na mali. ibenta. Di ba profiteering yun? Pinag-iusapan mo sana yung mga gas station. Di ba may 60 days kayo? Di ba? Bakit binibenta yun ng mataas? Alam mo kung bakit hindi nila Stop. matuligsa yung mga oil companies? Opo. Malalaman nagsisinungaling sila. Walang 60 days. Walang 60 days. Sabi pa Wala nga, 90 tayong days eh. Malalaman na may nagsisinungaling sila pag sinabi nilang, huwag kayo magtaas ng presyo. Sabihin nila, bakit di kami magtataas ng presyo? Last week namin binili ito, mataas na. Mali. Napasinungalingan yung sinasabi ni Pangulong Marcos, may 60 days. Hindi nagmukhang eng-eng na naman siya. Speaking of mukhang eng-eng, sinasabi na naman ng palasyo. Pangulo, Wala pa daw yes. krisis. Wala pa bang krisis yan? Halos doblado na presyo ng diesel. Walang krisis. doble Ito na. yung same person na nagsasabing wala daw krimen kasi hindi niya nakikita sa labas ng bahay niya. Yan ang mga grabe. ganyang mga
Pahayag. tirada na mga walang kakwenta-kwenta, yung minemenos mo. Sa iyo siguro walang krisis kasi libre kang gasolina sa gobyerno, Yun nga libre eh. kang sasakyan. Tayo. Oh, di ba? Mataas ang sahod mo, may discretionary budget ka pa. Oh, nakakapag-hire pa ang Malacanang non-troll farms. Oh, ikaw, wala kang problema, yung kang karaniwang tao, lumabas siya kasi. Anong nangyari? Sumakay ng public transport, napakarami na mga pakitang tao di ba? Nga eh. Pakitang tao, sasakay ng LRT, MRT, kunyari nagko-commute, di naman ginagawa pakitang tao. Yan ang problema sa bansang to, puro pakitang tao Oh. Ay, grabe. Tingnan nyo kung gaano kakonte ang sasakyan ngayon. Muntik na nga ako maipit ng pinto kanina. Bakit? Anong koneksyon nun? Nag-MRT ako eh. Anong koneksyon nun sa dami ng sasakyan? Tumakbo ako. Hindi, lang Hindi, walang sabihin. koneksyon naman yun Sabi ko, ang dami ng sasakyan MRT ka naman, di naman sa kanyo yun Hindi. Kumukul Nag-jeep din ako kanina. Ah. Siyempre, 5 transfer ako, Torny. Oh. O, ang ibig ko sabihin, yung pribado, halos wala. Ang luwag. Maaring natutuwa yung iba dahil walang traffic, pero hindi po nakakatuwa yun. Because no traffic, walang lumalabas means no economic activity. Ba't sa amin matraffic? Alin? Sa Hindi, Commonwealth. Hindi, sa Commonwealth talaga. Lagi ako dun Oo. Ngayon, ba traffic ba? Kanina.